Nangangain daw ng langis itong motor ni kuya. Noong una hindi ako naniniwala kasi nung pagtesting ko goods naman, wala akong usok na nakikita talaga, wala ding tagas yung makina. Pero nung pag-drain ko ng langis, nakukunti na talaga. Sabi ko sige na nga, i-refresh ko na to. Masyado na rin mataas yung odometer niya o yung mile age. Medyo old model din tong motor kasi 2012 ba to eh. Una ko nang tinanggal itong mga wirings para pagtanggal ko ng makina, wala nang sasabit. So ito na nga, natanggal ko na. All goods. Mag-isa na naman akong titira nito. Una ko nang tinanggal tong cover, so ito yun siya. Tapos itong tensioner. So luluwag na yan. So hindi ko alam pangalan nito man. Timing gear siguro. Babalik ko yung tornilyo no. Kung saan ko siya tinanggal para walang sobra mamaya pa. Hinugot ko na tong head. So tingnan nyo, napakadaming carbon. Yan yung lilinisin natin no pag nagre-refresh talaga tayo. Tapos magpapalit na rin tayo ng 4 na valve seal kasi 4 valves man to. Sumunod itong black. Inspeksyonin tong maigi no. So nakita ko siya na may parang mga hairline siya na gasgas. Kaya ko naman siyang ihuning. Magpapalit lang ako ng piston ring. So ganito yung throttle body ng Kymco Racing 150 no. Nakadikit sa kanya yung kanyang ECU. Tinanggal ko din tong sa may panggilid. Lahat na to, lilinisin to. Napakadumi. Yan o, daming mga uling. Sus, kamuntika na talaga to si kuya. Pati yung mga bula niya o may napahak. Sa paglinis ng piston guys, nililinis ko talagang masyado yan. Lahat ng mga carbon dyan, tinutusok ko talaga ng mga alambre. Iwan ko anong pangtanggal ng mga carbon na to para mapabilis yung trabaho. Pero ito yung pamamaraan ko para mapadali siya. Basta wala akong tinirang carbon dyan. Sinusure ko talaga yan. Sa head naman, bago ko hasain to, nilinis ko muna to sa may chamber. Kung pwede, lagyan ng floor wax to para kumintab. Nilagyan ko na. Kaso di man to sahig. Nanggigil na talaga ako nito kakalinis. Kaya yung brush naputol na. Naubos yung oras ko kakalinis, no? Simula umaga, ginabi na ako. Tapos, hindi pa rin tapos. Itong exhaust valve, dinala ko sa factory kinabukasan. Diyan ko nilinis sa parang steel brush na may ikot. Nung nalinis na, nag-inform ako sa may-ari na hindi na pwede itong dalawang exhaust valve. Kasi kung pipilitin ko to, kakainin lang yung valve seat. Tapos, baka hindi maglalapat. So, sayang ang airport. Sisingaw din yan. So, ito yung may-ari ng shop, no? Nag-chat lang ako sa anak nito kung ano yung mga kailangan ko na pyesa. Para pagpunta ko, diretso bayad na ako. Mabait to sila sobra. Te. 2,000. Hindi kami magkaintindihan masyado, no? Pero yung binayaran ko doon, 2,580. Basta kasama na yan lahat, mga brake pad, at ibang mga paraphernalia para sa motor ni kuya. Ito na pala yung kanyang block. Matapos kong ihuning, no? Napakakintab na. Wala na talagang bakas ng nakaraan. Nilalagay ko na tong mga piston ring na bago. Yung orientation ko ng piston ring ay ganito pala. Maaaring iiba to sa iba yung nakikita nyo, no? Pero ito man yung akin. Wala lang basagan ng tray. Take note pala guys, no? Dapat yung bagong piston ring isukat natin dyan sa bore. Tingnan natin yung end gap kung hindi ba masyadong malaki kasi baka magka-blow by yung engine nyo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, no? Kinabit ko na to sila. Bumalik ako dito sa head, no? Nilagyan ko ng grinding compound itong valve. Kasi mag-umpisa na akong gasahain itong head. Dapat ay mailapat natin yan at ma-sure na wala talagang leak. Gamitan ko yun ng green-green, no? Para mabilis yung trabaho natin. Ito na yung bagong exhaust valve, 300 isa niyan. Grabe na talaga ito. Balakid pag 4 yung barbula, no? 4 din yung gasain, no? Pagkatapos kong gasain yun, kailangan malinis ko tong mabuti, no? Kasi napakadaming carbon. Lagyan ko to ng sabon, tapos Scotch Brite, tapos pinaikot-ikot ko yung green-green. Nung nalinis na, nag-leak test na ako, so successful, no? Malalaman mo naman pag may paglagyan mo ng gasolina doon sa may butas ng exhaust, tapos silipin mo doon sa may barbula. Pag may leak, magbabasa talaga doon. Hindi ko na napakita yung paglagay ko ng 4 na valves. Kahit hindi ito liquid cool na motor, no? Pero nire-reface ko pa rin yung head para ma-sure ko na lapat yung ating head gasket. Sa mesa lang ako nagre-reface tapos liha. Tingnan mo tong dumi dito sa may magneto. So ito yung nakakasira ng source coil ba? Mang nakatira sa disyerto na to. Pagkatapos na ikakabit ko na tong head gasket at head. Naglalagay ako ng gasket maker dyan pero konti lang para sa aking peace of mind lang. Hindi naman na masyadong kailangan yan lalo na pag bago yung head gasket. Nagpapalit din pala ako ng timing guide kasi nabungi naman yung timing guide niya na luma. So sa Kymco na madali lang, tanggalin lang tong bolt tapos pasok yung bagong timing guide. Tapos balik ulit yung bolt, tapos wala na, okay na. Kahit di mo nyo baba yung makina kung ito lang yung problema. Sa pagkabit ng head na, importante talaga tong timing, no? Itutok mo talaga siya dyan. Tapos yung piston, tingnan mo na naka-top dead center talaga. Huwag kalimutan tong lower timing guide, ha? Pagod-pagod na naman yung sister dito, no? Kasi ginabi na naman. Naigbitan ko na pala yung 4 na stud na. Dapat sa paglagay ng timing gear, na ikot-ikot natin yung camshaft. Tapos yung dalawang butas align dyan. Tapos yung isang butas nasa gitna mismo. So yun yung timing ng Kymco Racing 150, no? Dito sa Taiwan. Iwan ko lang sa Pilipinas kung magkatulad. Huwag kalimutang ilagay yung lock at ibalik yung bolt, no? Tapos higpitan natin. Sa paglagay ng tensioner, no? Ikutin natin siya clockwise. Basta ang hirap na magtagalog nito, eh.
Basta ikutin lang talaga clockwise. Huwag matigas yung ulo. Tapos ganyan na. Tapos lagay natin dyan. Tapos pag nalapag natin sa makina, hilain natin bigla yan. Matik na yun. Hinigpitan na niya ating timing chain. Tapos ilagay yung dalawang bolt. Tapos higpitan natin. So pinaka-importante sa akin to, dapat ikutin ko muna tong sa may magneto. Dapat swabe siya at walang tutukod. Kasi pag merong mali sa ating timing, no? Huwag tayo diretso salpak sa makina at paandar. Kasi pag may mali sa ating timing, wala na. Impas tudas na. Nilagay ko na pala tong elbow ng throttle body. At binalik ko sa top dead, tapos nag-tune up na rin ako para diretsyo na talaga. At nilagay ko na tong pinakatakip niya. Tapos binrush ko yung buong makina, nilinis ko siya. Sinabon ko, no. Basta binrush ko siyang maigi para luminis ba. At sa wakas ikakabit ko na siya. Excited na akong mag-testing. Isa sa nagustuhan ko dito sa Kimco, no, kasi yung center stand nasa body niya. So paghila ko sa makina nito, na maiiwan yung center stand body na nakatayo lang. Sa mga Yamaha kasi yung center stand nasa makina mismo. Medyo mabigat yung body buhatin. Medyo strong independent woman nun tayo, no. Kaya naikabit ko lang din siya ng maayos at mag-isa. Naku, huwag kalimutan tong langis. Baka kinabukasan, mag-overhaul tayo ulit nito. Pagkatapos ko may kabit light ng connection doon ng mga wiring sa throttle body at kung ano-ano pa, ay kinabit ko na tong brake pad. At tinanggal ko yung takip sa my head at pina-start ko yung makina para matesting ko yung oil pump. So, ang ganda ng angat ng langis, no? Talsik-talsik. Tapos binalik ko na tong cover, no? Nilagyan ko ng konting gasket maker kasi medyo pit-pit na siya. Tapos kung marinig yung andar ng motor, sa sobrang saya ko, na-washing ko tuloy siya. Putik, tingin ko magsiselo si Chicken nito kasi si Chicken di ko na-washing kasi. So ito yung bagong belt niya, no. Kakabit ko na. Bando belt to siya. Made in Japan. Pero baka imitation lang to, no, kasi 400 lang man to mahigit. Medyo super low budget yung may-ari nito kasi yung sa shop na ganito na belt ay 1,000 mahigit man. Tapos so sa Shopee yung pinili niya kasi 400 mahigit lang. So, ang lahat ng pyesa ay 2,580. Binigyan ako ni Kuya ng 2,000. At itong lechong bili na niluto namin sa aking birthday. Walang problema kahit hindi ako nagkapera. Basta masaya ako sa aking birthday. Shoutout sa aking mga friend. Barbie! Wala, mausok dito. Huwag ka pumunta.